Ayan, so magandang araw sa ating mga kababayan. Kamusta po kayo? Ito ang inyong lingkod, ang Bunting Tinig. So mainit-init na balita, pag-usapan natin itong aksyon ni Leandro Libeste laban po kay Undersecretary Attorney Claire Castro na siyang tumatayong Palace Press Officer. Sinampahan po ng kaso ni Leandro Libeste kaugnay po no sa pahayag ni Attorney Claire Castro pagdating po sa kanyang mga negosyo. Ako, hindi na ako magpapaka-technical po dito no. Siyempre kilala nyo naman ako sa pagbibigay ng komentaryo. Para sa inyo, ano itong aksyon na ginawa ni Leandro Libeste? Ang akin lang, dapat ikaw ay public official ka. Mga bagay tungkol po sa iyo, normal lang na magkukomentaryo po yung tao. At saka, hindi naman po siguro intensyon na ikaw ay sirain dahil nga sa dami mong dakdak sa social media, ang dami mong mga pasabog na hindi nga umepekto, no? Ang ginagawa mo, drama ka lang, na may nagbabanta sa iyo o may nagkukomenta sa iyo ng kasinungalingan. Kung ang ibang tao ang magsalita laban sa iyo dahil may pera ka, agad-agad kasuhan mo. Pero yung iba, hindi pinapansin yung pagdadakdak at yung pagtatahol mo sa social media. Ang problema kasi, dahil sa may pera ka, pwede mo nang gipitin, no? Ang mga komentaryo o nagkomentaryo laban sa iyo. So hindi po maganda. Alam naman natin na malulusutan ito ni Attorney Claire Castro, pero that is for me form of intimidation. Yung ginagawa ni Leandro Libeste, signal po 'yan para po na walang magsasalita laban po sa kanya tungkol po sa kanyang negosyo na kung saan sabi po ng Department of Energy Secretary na kaibigan daw di umano ng kanyang nanay, sisingilin po sa multa na 24 billion, no? Dahil po sa mga financial liability, administrative obligations, hindi na renew ang what we call this, contract bonds, and nag-violate sa mga contractual obligation. So, sa punto na ito, pareho lang naman kayo ni Attorney Claire Castro ang nagpapaliwanag sa mga tao. Bakit humantong pa sa 110 million ang insinampa mong kasong libelo laban kay Attorney Claire? So yan po mga kamunting tinig, signal po ni Leandro Libeste yon na walang magsasalita laban sa kanya. So for me, that is what we call intimidation. Kahit na sino pwede pong magsalita. Sabi nga daw ni Leandro Libeste, bakit daw po hindi mag-research itong si Attorney Claire bago magsalita? Ikaw nga, ang dami-dami mong na-research, ang dami mong mga pautot tungkol po sa mga taong dinamay mo dyan sa Cabral Files mo. Na sabi mo, kapag mamatay ka, may lalabas pa po ng mga ebidensya. Bakit hintayin pa na mamatay ka bago mo ilabas yung mga ebidensya na yun? Dapat wala kang kinakatakutan. No? Kahit sino po ang mga masagasaan. Kahit para ka man kaya sa taong bayan. Kung para ka sa taong bayan, kahit na ano pa, grupo o individual, mataas man ang posisyon o mababa ang posisyon sa gobyerno, hindi ka po natitinag. O nagkanda ka ng press con, kung ano-ano yung mga pinagsasabi mo. So, ang nangyari dito is,
hanggang ngayon wala pa rin. Hindi nga kayo nagsampa ng kaso laban doon sa mga taong nakikita sa Cabral Files. Dahil alam mo naman sa sarili mo na hindi naman po magsastand yan sa legal na pamamaraan. Ang iyo na ginagawa ay pagbubulgar. So abay naturalmente, dahil may ibinulgar ka, tinitest yung credibility mo. So ngayon, nakikita ng tao sa pamamagitan po ng mga lumalabas, nasangkot ka din pala sa mga ganyan. Even though the ombudsman, ngayon, nagsalita ang ombudsman sa'yo na maaari kang imbestigahan. Ang DOJ, ang DOE, pagmumultahin ka. Si Attorney Claire, nagsalita. Bakit hindi mo sinampahan ng kaso si Remulla? Bakit hindi mo sinampahan ng kaso si DOE Secretary Sharon Garin na siyang nagsabing magkakaroon ka ng multa o pagmumultahin ka ng mahigit sa 24 billion? Bakit nakafocus ang pagsampa mo ng kaso laban kay Attorney Claire Castro? Dahil si Attorney Claire ay matatas, determinado, at talagang may punto kapag binabara ang gusto pong mapabagsak ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. So, ayun, kung ano man ang katotohanan, binenta mo man o hindi, yung property mo, yung company mo, so dapat maging bukas ka sa mga kuro-kuro ng tao. Ang ordinaryong tao, pag narinig yung comment na Attorney Claire, parang hindi naman po yung paninira puri sa'yo o sisirain yung negosyo mo. So ngayon, abangan namin kung ano ang mangyayari doon po sa mga pinagsasabi ng ombudsman at pinagsasabi sa'yo ng DOE. Okay? So dapat nga ang kasuhan mo is ombudsman at saka yung DOE secretary. Pero bakit nawala sila? Ang kinasuhan mo si Attorney Claire Castro. Is it really because degrading on your part? Distracting on your part? Kasinungalingan on your part? Ang sinasabi ni Attorney Claire Castro? How about doon sa sinasabi ni Ombudsman Remulla at ni Sharon Garin ng DOE na sinasabi mong kapwa kaibigan ng nanay mo? Binabanggit mo pa, no, ang nanay mo doon. For me, intimidation ang ginagawa ni Leandro Leveste kay Attorney Claire. Ano ang basis? Ano ang legal na foundation kung bakit nagkaroon po siya ng move na kasuhan si Undersecretary Attorney Claire Castro? Ang kanyang abogado, walang iba kundi si Topacio. Now, pinagmamalaki pa ang kampo ng Leveste na hindi sinampahan ng kriminal si Attorney Claire dahil naaawa. At the same time, ayaw din daw ni Leveste makulong si Attorney Claire. Kaya ang kasong isinampa ay pagmumultahin lamang si Attorney Claire ng 110 million. So correct me if I'm right. Bakit hindi mo ipakulong? Nagsampa ka na lang ng kaso, kung alam mong kasinungalingan, di ba dapat filean mo siya ng kriminal? So dapat hindi ka na doon mag-isip-isipan na, hindi ko to pa-filean kasi ayaw kong makulong. Sinira na, sabi mo, ang pagkatao mo. Ayaw mo pa. So yun po mga kamunting tinig, ano ang inyong reaksyon tungkol po sa kasong isinampa ni Leandro Leveste kay Attorney Claire Castro, layon na pagmumultahin itong si Attorney Claire ng milyon-milyon na multa. Milyon-milyon na halaga. Umaray talaga si Leveste sa comment ni Attorney Claire Castro. How about doon sa 24 billion?
nasampahan mo ng kaso si Attorney Claire, bakit hindi mo sampahan ng kaso si Boying Rimulya at saka si Sharon Garin ng Department of Energy? Ewan ko to kay Leandro, no? So kayo po na mga taga-subaybay ng channel na ito, ano din po ang inyong hinuha? Ano ang inyong palagay? Personal ba ito na vendetta ni Leandro Leveste? Sigurado bang gusto niyang i-redeem ang kanyang pagkatao? Gusto niyang patunayan na sinungaling si Attorney Claire? Eh bakit hindi niya kayang patunayan din sa pamamagitan ng pagsampa ng kaso kay Ombudsman Rimulya, kay DOJ Secretary Sharon Garin, para malaman din ng taong bayan kung nagsisinungaling itong dalawa o hindi, at bakit lamang po si Attorney Claire ang binibira. Okay? So, comment down below mga kamunting tinig kung ano sa palagay ninyo yung motibo ni Leandro Leveste sa pagsampa ng kaso. Para lang ba ito sa kanyang sarili o para patahimikin si Attorney Claire bilang citizen din ng bansa na ito at bilang din tagapagsalita, no, ng PCSO or PCO. Sorry. Okay? So maraming salamat. Have a nice day and God bless everyone. Kayo na pong bahala mag-comment dyan. Ano sa palagay ninyo? No, kung bakit ganun ang naging aksyon ni Leandro Leveste laban kay Attorney Claire Castro. Natatakot ba si Leveste? Na-intimidate ba si Leveste? O di kaya'y napikon, natamaan, nasaktan itong si Leandro Leveste sa mga komentaryo ni Attorney Claire Castro? Comment down below, okay? Babasahin ko po yan isa-isa. Salamat po.